Ang Renang Matapat, maikling kwento mula sa Cotabato. Pinaghanguan ni na Ruben Ligaya T. et al. Panitikan ng Pilipinas, 1985. Rex Bookstore, Claro M. Recto, Manila. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating kapuluan ay dinarayo na ng mga mangangalakal na Arabi, Tseno at Hindo ang kaharian ng Cotabato na pinamumunuan ni Reyna Sima. Si Reyna Sima ay isa sa mga rinang namuno ng isang kaharian sa kapuluan ng Mindanao. Nakilala siya dahil sa kanyang katalinuhan, katapatan at sa mahigpit at maayos na pamamalakad sa panunungkulan. Ang Cotabato ngayon na isa sa pinakamalaking lalawigan sa Mindanao. Sa pamumuno ni Reyna Sima, umunlad at namuhay ng tahimik at sagana ang mga tagang Cotabato. Mahigpit niyang ipinasunod ang mga batas at ang sino mang lumabag sa ipinag-uutos niya ay pinarurusahan. Kabilang sa patakaran na mahigpit na ipinatutupad ng Reyna ay ang paggalang, paggawa at katapatan ng kanyang mga tauhan. Patuloy na dumarating at umaalis ang mga negosyanteng Tseno sa kaharian ng Cotabato. Napabalita ito dahil sa maunlad na kalakalan sa kaharian ni Reyna Sima at sa katapatan ng kanyang mga tauhan. Walang kaguluhan at walang nawawalang bagay sa sinumang mangangalakal habang sila ay nasa kaharian ng Cotabato. Minsan, isang negosyanteng Tsenong nakipagkalakalan sa kaharian ni Reyna Sima ang nakaiwan ng supot ng ginto sa isang misa sa palasyo. Hindi ipinagalaw ni Reyna Sima ang supot ng ginto sa misa. Ipinagbiling mahigpit ni Reyna Sima sa kanyang nasasakupan na walang gagalaw na nasabing supot ng ginto. Ganito kahigpit ang utos ni Reyna Sima sa kanyang nasasakupan nang sa gayon ay muling datnan ng may-ari sa lugar na kanyang pinag-iwanan ang supot ng ginto. Mula noon, lalong nakilala ang kaharian ni Reyna Sima dahil sa kahigpitan nito sa pagpapatupad ng kautusan tungkol sa katapatan.